Hello mga kakusina, panibagong araw, panibagong ulam na naman. Magluluto pala ako ngayon ng adobong pusit, kakaunti lang naman ito. Tapos magluluto rin ako ng manok na may miswa. Adobong pusit yung uunahin kong iluto mga kakusina kasi kakaunti lang naman ito. Nagisa lang ako dito ng bawang, sibuyas, kamatis at luya. At nang okay na inilagay ko na nga itong mga pusit na nabili ko nung isang araw pa. Nabili ko nga na ito sa Talipapa for 85 pesos kalahati. Naglagay na rin ako ng paminta, patis at sinangkot siya ko lang ito ng sandali. After ng ilang minutes mga kakusina, naglagay na rin ako dito ng mga siling haba. Maglalagay din pala ako dito ng 2 piraso ng kalamansi instead na suka. Naglagay din ako ng 1 kutsara naman ng toyo at pamintang powder. At huwag natin kalimutan tikman ang ating niluluto nang sa ganun ay pwede pa tayo makapag-adjust. Nag-add din pala ako dito ng kaunting sugar at sinimmer ko lang at ayan, ready to serve na. Ngayon ay magluluto naman ako ng miswa na may manok. Dito naman sa aking kaserola, nagisa lang ako ng bawang, sibuyas at luya. At nang okay na ito ay nilagay ko na nga itong kalahating kilo ng manok. Chinap ko nga lang ito into serving pieces at depende na nga sa inyo kung gaano kalalaki. Naglagay din ako ng kalahating kutsara ng patis, pamintang powder at sinangkutsa ko lang ito for about 5 minutes. Nagluto din ako nito kasi yung anak ko hindi kumakain ng adobong pusit. Pagkalipas ng 5 minuto mga kakusina, ayan, medyo mabango na itong ating kanin ng manok. Nasangkutsa natin sa patis. Ngayon naglalagay naman tayo ng tubig. Depende na sa atin kung gaano karami. Palalambutin ko nga lang yung for about 15 minutes tapos habang inaantay ko ay naisipan ko naman magwalis-walis ito sa aming sala. Malinis naman dito kasi umaga at gabi nagwawalis ako pero naisip ko lang na wagwalis na lang habang tulog pa yung aking anak. Ganito talaga ako sa bahay kahit wala naman masyadong kalat ay nagwawalis lang ako at pinupunasan ko yung sahig. Nang sa ganun ay mawala yung mga anik-anik, mahirap na kasi may bata tayong maliit. Pagkatapos ko nga makapagwalis yan ay binalikan ko nga itong niluluto ko at chinik ko nga itong ating kanin ng manok, malambot na pero hindi pa gaano. Maglalagay na ako dito ng mga pampalasa tulad ng granules, nor chicken cubes, as maglalagay din ako ng asin. Hinayaan ko pa nga itong mapalambutan sa loob ng 5 minuto kasi gusto ng anak ko ay malambot talaga yung karne ng manok. Sa mga oras na to, pagkalipas ng 5 minuto, ilalagay ko naman itong repolyo. Masarap din sana dito mga kusina kung may carrots kaso wala ako sa bahay kaya hindi na ako naglagay. Pagkalagay ko nga ng repolyo mga kusina, ilalagay ko na nga itong miswa kasi mabilis lang din naman maluto itong repolyo. Kalahati na nga lang itong miswa at bawas na nga ito pero okay lang kasi 3 lang naman kami yung kakain. Nilulubog ko nga lang ng bahagi itong mga miswa mga kusina at hinalo-halo ko nga lang ito ng dahan-dahan. Medyo natuwa nga ako dito sa miswa na ito mga kusina kasi naman ay medyo makapal, hindi tulad ng ibang miswa. At hindi nga rin siya madaling malamog tulad ng ibang miswa na nabibili sa palengke. Tinikman ko nga ito at nang okay na isimmer ko lang for 1 minute at ready to serve na nga itong ating miswa na may chicken. Naglagay din ako dito mga kusina ng dahon ng sibuyas nang sa ganun ay mas malinamnam ito. Masarap din ito kapag may toasted garlic tayo pero wala akong available. Napakasarap nga humigop ng sabaw nito mga kusina pag ganito yung ulam. At bukod doon ay marami na nga makakain sa ating pamilya pagka ito yung ating hinain. Pwede nga rin natin tulutuin mga kusina kapag nagtitipid tayo. Pwede naman tayo hindi gumamit ng manok dito. Pwede rin naman sardinas. And yun lang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless and please follow for more.